Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay naghihintay ang mga martial artists alliance sa magiging desisyon sa kanila dahil sa nangyaring kaguluhan. Sa ibang banda naman ay sinusuri ng demonic doctor na si Baekjong ang mga taong napasa ilalim sa hipnosismo. Sabi ng tagasunod nito na walang nakita ang mga itong naging problema sa mga taong natignan nila. Kaya naman sa isip nito na akala niya ay may physiological na pagbabago dahil sa hipnosismo. Ngunit walang nagbago sa mga ito bukod sa pagbagal ng mga falso ng mga ito. May lumapit naman sa kanya na isa din sa mga tagasunod niya, sabi nito sa demonic doctor, ay wala ding natagpuan na mga lason o kahit na anong espesyal na substance sa lahat ng inumin at pagkain sa banquet hall, sabi naman ng doktor na ito ay gaya ng kanyang inaasahan. Sa isip nito na sinabi sa kanya ng Vice Lord na tignan ng mga ito ang panangyarihan dahil maaring may mga espesyal na substance ang nakakapagpag-ana ng hipnosismo, ngunit parang may mali sa mga nangyari. Dumating naman ang Vice Lord na si Yoon upang kausapin ang doktor, agad naman siyang binati ng mga nasa paligid. Nang makalapit ay agad din siyang binati ng doktor, nagpasalamat naman dito si Yoon at sa pagtutok nito sa ginagawang investigasyon. Matapos ay nagtanong si Yoon kung may nakita na ba ang mga ito na kakaiba sa mga pagkain at inumin, napailing na lang ito dahil sa pagkadismaya. Sabi nito na tinignan na nila ang lahat ng pagkain at inumin sa loob ng banquet hall, ngunit sa tingin nito na walang kahit na anong medical substance dito gaya ng kanyang sinabi. Nagtataka naman si Yoon dahil wala ito sa mga nabanggit niya. Kaya naman ay napaisip ito na kung ang isa ay kayang magawa ang pagka-epektibo ng hipnosismo gamit lamang ang pagpalakpak ng kamay, ay ang lahat ng nasa loob ng banquet hall ay dapat na naapektuhan din ito. Nagpaalam naman ito sa doktor kung maari din ba niyang matignan ang paligid, na sinang-ayunan naman nito. Sa isip nito na walang kahit na anong makikita ang ating bida sa loob dahil ilang doktor na din ang samuri sa mga ito at walang nakitang kahit na ano, at mukhang ang Vice Lord ay nahihibang na. Sa isip ni Yoon na ayon sa mga nasabi ng mga ito ay walang kahit na anong nakita sa mga pagkain, ngunit, nang bigla nitong naalala ang ginawa ng lalaki kamakailan. Kaya naman ay napatanong na lang si Yoon na sa paano nilang magagawa na makapag-hipnosismo gamit ang bagay na ito. Nang biglang may pumasok na isang ideya sa kanyang isip, upang makakain ay kailangan na damaykit ang mga lobby sa mga mangkok at mga kutsara, kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na tignan ang mga ito kung may kahit na anong lason o medical substance ang nakahalos sa mga ito, kaya naman ay sinabi ng nanomachine na hawakan niya ang mga plato at kasangkapan upang magawang may analisa. Nagtataka naman ang mga nakatingin kay Yoon at napapaisip na ano naman kaya ang ginagawa nito at hinahawakan ang lahat ng mga chopstick at mga mangkok. At nagpatuloy pa ang ating bida sa paghawak sa mga ito, at sa bawat lamesa na nandoon ay sinuri din niya. Matapos ay tinanong nito ang mga martial artists alliance na kung natatandaan pa ba ng mga ito ang lugar kung saan sila nakaupo ng nakaraang gabi, at sumang-ayon naman ang mga ito. Kaya naman ay sinabi niya na bukod sa mga tao na wala ng mga maupuan dahil sa ang mga ito ay nasira na, ay maaring magsipagpunta na sa lugar kung nasaan sila nakapwesto kagabi. Napatanong naman ang kasamahan ng doktor na kung ano naman kaya ang ginagawa ng Vice Lord sa mga ito. Sa isip naman ng doktor na ang mga upuan ng mga martial artists alliance na nahipnosismo ay binaliktad ng Vice Lord na parang may sinusuri, maya-maya pa ay sinabi ni Yoon sa doktor kung maari ba nitong amuyin ang mga mangkok sa mismong kung saan naglapat ang lobby ng mga ito, matapos ay iniabot na ito ni Yoon sa doktor, nang maamoy ito. Ay nagulat siya dahil sa ang amoy sa mga lalagyan na ito ay isang opium poppy. Sa isip niya na nilagyan ang mga kagamitan na ito ng lason bago pa ito gamitin, ngunit papaano namang nalaman ng Vice Lord ang patungkol sa isang ito. Sa Heavenly Demonic Cult, Lord's Manor, ay ang Lord ay kakatapos lamang sa kanyang pagsasanay, sa Lord's Training Room. Nang matapos ay nagbihis na agad ito, at nang matapos ay agad itong dumiretso sa Lord's Manor basement. Mula dito ay pinakiramdaman nito ang mga bakas ng blade mula sa mga labi ng Sword Demon at sa mga damit ng iba pa. Agad naman na may pumasok sa kanyang isipan, at napaisip na ang blade energy sa isang ito ay kahalintulad sa taong nakaharap niya.
Ang taong nagpakita matapos nitong mapawalang bisa ang gumagamit ng isang claw technique sa Zhejiang, at ang taong nakapagbigay sa kanya ng matinding pinsala at ang taglay nitong martial prowess ay higit pa sa kanyang imahinasyon, at base sa kanyang tanong ay kilala niya ito bilang isang lord. Dahil dito ay napahampas na lang ang lord sa lamesa, galit na galit ito dahil sa pangmamaliit ng tao na iyon sa kanya. Nang bigla naman na may kumatok, at ito ay si Marakyem, ang Grand Guardian, kaya naman sinabihan na lang siya ng Lord na magkita na lang sila sa kanyang opisina. Matapos, sa opisina ng Lord, ay nagpapaliwanag ang Grand Guardian sa mga naganap sa paligid ng demonic cult patungkol pa din sa nangyaring panghihipnozismo. Sabi ng Grand Guardian na ang mga jade bottle na nakuha sa banquet hall ay naitapon na sa isang creek sa Wujil Peak, at nagtanong naman dito ang Lord na kung wala na bang makakakita pa sa mga ito. Sumagot naman dito ang Grand Guardian at sinabi na ang mga jade bottle ay binasag muna bago pa ito maitapon sa creek, kaya naman ay wala nang makakahanap pa na iba sa mga ito. Nagpasalamat naman ang Lord sa mahusay nitong ginawa at sa pagkakahanap ng mga bote na may lason, at ang kanilang demonic cult ang mangguna sa magaganap na alyansa, at nagtanong ito na kung ang doktor ba ay nagsasagawa pa din ng kanilang mga imbestigasyon, na sinang-ayunan naman ng Grand Guardian. Sabi ng Lord na dahil sa hinayaan na nila na makisali sa investigasyon habang ang kanilang strategist ay nanunood, ay siguro naman ay wala nang masasabi pa ang mga ito. Ipinag-utos ng Lord na paalisan na ang doktor at ang mga martial artist alliance sa pagkakakulong, na agad namang sinunod ng Grand Guardian, ngunit bago ito makaalis ay sinabi nito sa Lord na ang doktor ay nais siya na makausap, sabi ng Lord na tamang-tama ang dating nito at agad nang papasukin. Nang makapasok ang doktor ay agad naman itong gumalang sa Lord, kaya naman ay tinanong na ng Lord kung ano na ang balita sa nagaganap nilang investigasyon, sabi nito na nagawa na nilang malaman ang sanhi ng hipnozismo, pagkarinig nito ay nagulat naman ang Lord. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad nang pinakita ng doktor ang mangkok na kanyang sinasabi, sabi nito na may mga bakas ng opium poppy sa mangkok na ito, at ito ang naging sanhi ng pagkakahulog ng mga iilan sa hipnozismo. Di naman makapaniwala dito ang Grand Guardian, dahil sa pagmamadali nito ay nagawa lamang niyang mapalitan ay ang mga jade bottles at hindi naisip na mayroon din pala sa mga mangkok. Sa isip naman ng Lord na dapat ay umpisa pa lang ay nasabi na niya sa doktor ang kanilang plano, at isang pagkakamali ang hayaan ang mga ito na malayang gawin ang investigasyon sa naganap na insidente. Kaya naman ay nagtanong ang Lord kung sino ang nakadiskobre ng mga ito, at masaya naman itong sinabi na ang nakatuklas sa sanhi ng hipnozismo ay ang Vice Lord. Di naman makapaniwala ang Lord dahil si Qian Yuhun ang nakatuklas sa bagay na ito. Dagdag pa ng doktor na ito ang gamot na naging sanhi ng pagkapasailalim ng mga tao sa hipnozismo. Bukod pa doon ay ang taong salarin ay may alam sa paggamit ng hipnozismo. Ngunit mayroong problema, ang bilang ng mga gamot na ginamit upang magawa mo na mapasailalim ang isang biktima sa hipnozismo. Ay malaking bilang ng gamot ang kakailanganin, ngunit wala silang nakita sa mga jade bottle. At ito ang dahilan kung bakit personal na tinignan ng Vice Lord ang kanilang imbakan, matapos ay galit nitong tinawag ang Grand Guardian, agad naman itong napaluhod sa harapan ng Lord, sabi nito na ang sanhi sa pagkakahipnozismo ng mga tao ay naresolba na, at pakawalan na ang lahat ng kanilang ikinulong, at sabihan agad ang Vice Lord na huminto na sa ginagawa nitong imbestigasyon, na agad naman nitong sinunod. Sa isip naman ng doktor na gaya ng kanyang inaasahan na ang Lord ay may alam sa nasabing panghihipnozismo, dahil nais niya sanang i-report dito na maaring mayroong espiya sa loob ng demonic cult, ngunit tingin niya ay wala ng dahilan upang sabihin pa ito. Sa kusina ng palasyo naman ay naabutan ng Grand Guardian si Yuun dito, at sinabihan ang ating bida na pinapahinto na ng Lord ang nagaganap na imbestigasyon, sabi nito na sa totoo lang ay alam ng Lord ang patungkol sa panghihipnozismo, upang magawang makalamang sa magaganap na alyansa. Sa isip naman ni Yuun na simula pa lang pala ay ito na ang plano ng Lord, at marunong din pala itong gumawa ng mga ganito kainang mga palabas, kaya naman ay tinanong nito ang Grand Guardian kung alam din ba nito ang plano simula pa lang,
At kung alam nito ay ang taong nag-alis sa mga Jade Bottle ay ito mismo, at sinang-ayunan naman ito ng Grand Guardian. Sabi nito sa Grand Guardian na kung siya ang nasa kalagayan nito ay hindi niya dapat itinapon ang mga Jade Bottles. Sa sinabi ni Yuwon ay nagtataka naman itong napatanong kung bakit. Sabi ni Yuwon na maari nilang maanalisa ito at maari din nilang mapaghandaan kung sakali na magkaroon ulit ng kaparehas na pag-atake. Matapos ay nagpaalam na ito sa Grand Guardian upang umalis na, sa isip ng Grand Guardian na nakakahiya para sa Lord na ang mga plano nito ay hindi nagtagumpay, at nagawa pa na mahanap ng Vice Lord ang naging sanhi at tingin nito na magagawa na nilang maiwasan ang parehas na insidente sa mga susunod pa na pagkakataon. Sa labas ay pinalaya na ang mga Martial Artist Alliance na ikinulong dahil sa naganap na insidente. Sabi ng isa na masaya ito dahil ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila at ng demonic cult ay naresolba na. Sabi naman ng isa na ito ay dahil sa hindi nila magawang sirain ang alyansa gaya ng ginusto nila, na sinang-ayunan naman ng isa. Sa isip naman ng second strategist na mali ang mga ito, dahil sa naganap na insidente ay ang demonic cult ay nasa malaking kalamangan pagdating sa usapin ng pakikipag-alyansa, ngunit hindi nila ito ginamit o kahit na may address, at ito ay pasalamat dahil sa Vice Lord Xian Yuwon, at pinpuri niya ito at ang taong ito ay talagang nakakamangha, at dadating ang araw at masusuklian niya din ang ginawa niyang ito sa kanila. 3 araw matapos ang ginawang pag-atake ng Godblade 6 Martial Clan, ang Justice Force at ang Demonic Cult ay opisyal nang naging magkaalyado, at ang balita ay mabilis na naipakalat sa lahat ng panig ng Central Plains, at dahil sa matagal nilang naging alitan sa isa't isa, ay hindi lahat sa faction ay pumayag sa naganap na pakikipag-alyansa. Sabi ng Lord sa mga Martial Artist Alliance na ayon sa binanggit ng mga ito ay aalis na sila, at nagtanong naman ang Lord kung ito ba ay patungkol sa naganap na insidente, dahil wala naman nang dapat na alalahanin ang mga ito. Sumagot naman ang second strategist na kailangan lamang nilang makabalik agad dahil sa kanilang mga naiwang tungkulin, at nagpapasalamat ito sa Lord dahil sa maayos na pagtanggap nito sa kanila. Sa isip naman ng dalawa nitong kasama na ang mga naiwan ng mga espiya sa kanilang mga clan ay nananatili pa din gaya ng sinabi sa kanila ng second strategist, at kailangan nilang makabalik agad upang malaman ito. May iniabot naman ito sa Lord, at ito ay ang imbitasyon sa Martial Art Conference para sa Lord. Sabi nito na dahil sa naging magkakampi na ang mga ito ay makakaasa sila na dadalo ang Lord sa nasabing okasyon. Matapos ay sinabi ng Grand Guardian sa Lord na wala na silang panahon pa, at kailangan na nilang lumabas upang gumawa ng isang anunsyo, kaya naman ay sabi ng mga ito na aalis na din sila dahil ang Lord ay madami pang mga gagawin at wala na silang balak pa na abalahin pa ito sa kanyang mga gampanin, kaya naman ay nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa. Sa isip naman ng Lord na tama ang Grand Guardian, dahil hindi pa din nila alam kung nasaan ang iba pang mga kasamahan ng Godblade 6 Martial Clan, at wala na silang dapat pa na oras na sayangin. Kinagabihan sa Ghost Illusion Clan's guest house, ay di makapaniwala si Heobong, dahil nagawa ng may anunsyo ang lahat, ngunit ang pag-aanunsyo sa kanilang master bilang isang Vice Lord ay hindi nila ginawa. Sinang-ayunan naman ni Wang Hul ang sinabi dito ni Heobong, at mukhang may kakaibang nangyayari. Sabi ni Samachak na nagawa ng may anunsyo ang lahat, kagaya ng nakaraang insidente, mga paparating na mga okasyon at sa mga saloobin ng mga council elder sa naganap na pagpupulong sa main hall, ngunit ang tanging nawawalang parte ay ang pagtatalaga kay Xian Yuwon bilang Vice Lord. Dahil dito ay tinanong ng 11th Council Elder Juan kung tingin ba nito na nagbago ang isip ng Lord sa desisyon nito. Di naman sumang-ayon dito si Becky. Sabi nito na ang pagsang-ayon at pagsuporta ng mga Council Elder sa kanilang master ay dumaan sa tamang proseso at nakuha ang posisyon ng dumaan sa tama kaya naman ay walang dahilan upang magbago ang isip ng Lord patungkol dito. Sabi naman dito ng Council Elder na hindi siya sigurado sa bagay na iyon, dahil sa autoridad na mayroon ang Lord, at habang ang mga 6 na main clan ay hindi tumututol, ay magagawa nito ang lahat ng kanyang naisin. Dahil sa mga narinig ay napatanong si Yuwon na ang ibig ba na sabihin nito ay maaring kanselahin ng Lord ang kanyang pagtatalaga bilang Vice Lord hanggat walang 6 na main clan ang tumututol sa kanya.
sa isip naman ng Council Elder na mukhang hindi naman nababahala ang ating bida patungkol dito, at mukhang kalmado lamang ito na parang problema ng iba ang kanilang pinag-uusapan. Kaya naman ay sabi nito na may nais sana siyang sabihin mamaya, ngunit mas maganda na malaman na ito ngayon ni Yoo-won, at tingin naman niya na alam ng ating bida ang patungkol dito, ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa Wise Clan, na sinang-ayunan naman ni Yoo-won. Sabi nito na nagpunta siya sa mga ito upang makipagkita noong nakaraang gabi, ngunit walang kahit isa ang naririto. Nagtaka naman dito si Yoo-won kung bakit wala ni isa ang nandoon, at hindi kaya ay nagdesisyon ang mga ito na sumali sa isa sa mga 4 na major clans. Sabi nito na malapit na si Yoo-won sa kasagutan, kaya naman sinabi nito na ang Lord ang kumuha sa kanila. Sa nalaman ni Yoo-won ay nagtataka naman ito na kung bakit ang Lord ang kukuha sa mga ito. Dagdag pa nito na ang kalahati sa mga ito ay sumapi na din sa Blade Clan. Sabi naman dito ni Samachak na ang ibig sabihin ba nito ay lantarang sinusuportahan ng Lord ang Blade at Wise Clan, at malinaw ang intensyon nito na kuhain ang titulo kay Yoo-won. Agad namang naintindihan ito ni Yoo-won at sinabi na mali si Samachak sa pagkakaintindi, dahil ang gusto lamang ng Lord ay may balanse ang kapangyarihan ng mga clan. Nagtataka naman dito si Samachak, kaya naman ay ipinaliwanag ni Yoo-won, na ito ay sa pagitan ng 4 na main clan at nang sa kanya, ang pagdedeklara patungkol sa kanyang pagkatalaga bilang isang Vice Lord ay indikasyon para sa natitirang 4 na main clan na magkaroon ng pagkakataon para sa kanyang posisyon, at ginawa talaga ito ng Lord, upang magkaroon ito ng dahilan upang komprontahin niya ang mga ito. Nadismaya naman ang mga ito sa naging aksyon ng kanilang Lord, kaya naman ay sinabi ng Council Elder Juan, na ngayon ay alam na nila ang tunay na ugali ng Lord. Ang Lord ay isang tao na walang puso, wala itong kahit na anong pakiramdam para sa kanyang pamilya at kamag-anak, at ang tangi nitong ginagawa ay ang makibagay sa iba upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Sa isip naman nila Baekgi at Moonju na ang Lord pala ay malinaw na wala sa kanilang panig, kaya naman ay ano na ang gagawin nila ngayon. Nang bigla namang nagsalita si Yoo-won sa kanila, at sabi nito na gusto nitong magtanong sa lahat ng kasama nila sa silid na ito, na kung nagtitiwala ba ang mga ito at handang sumunod sa kanyang tatahakin anuman ang mangyari, sa mga sinabi ni Yoo-won sa kanila ay natigilan ang mga ito at nakaramdam ng kaba sa nais na mangyari ng ating bida. Sabi ni Yoo-won na napakaraming mga suliranin ang mayroon sa loob ng kanilang demonic cult sa ngayon, nais nitong ibalik ang kanilang dating demonic cult sa dati nitong katanyagan at kahit pa makalaban nila ang kasalukuyang Lord. Kaya naman ay hiniling ni Yoo-won sa mga ito ang pagtitiwala ng mga ito at samahan siya hanggang sa dulo. Sabi ni Hyeobong na kung ano ba ang iniisip nito, dahil kahit ano pa ang piliin na tahakin ng kanyang master ay walang pagdadalawang isip itong susunod. Masaya din na sinabi ni Wang Hul na gaya nga ng sinabi ni Hyeobong, ay kahit na gaano pa kahirap ang kanilang pagdadaanan at kahit na magdugo pa ang buo niyang katawan ay susunod ito sa kanilang master Cheon Yoo-won. At sabay-sabay na sinabi na susunod silang lahat sa kanya anuman ang kanilang sapitin. Nang matapos ay nagtanong ang Council Elder Juan kay Yoo-won na kung ano ang kanilang gagawin ngayon, at kung papaano nitong kakaharapin ang 4 na main clan. Sabi nito na kailangan niyang bitawan ang lahat ng plano nila dati, masaya namang tinanong ito ng Council Elder na kung may plano na ba ito ngayon sa kanyang utak. Sabi ni Yoo-won na dahil ang lahat ay nais na mabalanse ang kapangyarihan, ay wawasakin niya ito. Kaya naman sinabi ng Council Elder Juan na kung binabalak ba nito na magtungo sa Demon Dragon Palm Clan upang tumaas ang kanyang kapangyarihan, na sinang-ayunan naman ni Yoo-won. Kaya naman ay sinabi nito na sasama siya kay Samayi upang makipagkita sa Elder na mula sa Dream Fantasy Sword Clan, na si Moon-o. Dahil narinig nito na ang Elder Sama at Elder Moon ay parehas na dating tagasunod nito at matalik na magkaibigan. Inutusan naman ni Yoo-won ang iba na subukan na mag-recruit ng iba pang mga neutral clan upang umanib sa kanila. Bigla namang nagpresenta si Hyeobong at sinabi na nais din itong sumama kay Yoo-won. Nais sana itong tanggihan ng ating bida ngunit nakita na naman ito ang maamo nitong mga mata, kaya naman ay pumayag na din ito. Sa nangyari ay tuwang-tuwa para dito si Hyeobong. Sa hilagang kanluran ng Heavenly Demonic Cult, Demon Dragon Palm Clan's Manor,
Sa opisina ng Elder, ay kumakatok ang tagasunod nito at may nais na iparating sa kanya. Nagulat naman ito nang malaman na ang Vice Lord na si Xian Yuwon ay nais itong makita siya. Kaya naman ay agad nitong sinabi na tawagin ang kanyang general at sabihin dito na maghanda upang salubungin ang kanyang bisita sa Clan Hall, at sinabi na sabihin dito na agad kumilos at huwag nang mag-aksaya ng oras para sa gagawing preparasyon, na agad naman nitong sinunod. Habang naglalakad ang mga ito, ay ibinida ni Moonju na ito ay ang kanilang Demon Dragon Palm Clan's Garden. Namamangha naman dito si Heobong. Sabi nito na hindi siya eksperto pagdating sa mga halaman ngunit ang mga ito ay talagang napakaganda. Sabi naman dito ni Moonju na ang libangan ng kanyang lolo ay ang paghahalaman. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang lolo at agad na binati sila Yuwon. Sabi nito na siya ang 8th Council Elder, at ikinagagalak niyang makita ang Vice Lord sa pagdalaw sa kanya. Agad naman binati din ito ng ating bida, ngunit napansin naman nito ang kanyang apo na si Moonju, sa isip nito na kung bakit gumagamit pa din ito ng maskara. Matapos ay hindi na niya ito pinansin at sinabi kay Yuwon na hayaan niya itong personal siyang masamahan sa kanilang guest area. Sabi naman dito ni Yuwon na sana ay hindi na ito nag-abala pa dahil maari naman itong magpadala ng kanyang utusan. Nang bigla namang tinawag ang atensyon nito ng isa niyang utusan at may nais na ibalita sa Council Elder, kaya naman ay napatanong ito na kung ano ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Sinabi nito na ang 3rd at 4th Council Elder kasama ang Young Master Chun Mukiam, ay nagnanais siyang makita, at ang mga ito ay naghahantay na sa labas ng kanilang mansion. Nagulat naman dito ang Council Elder sa narinig mula sa kanyang utusan. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon dito na ayos lamang sila, at gawin ito ang kung saan siya mas makokomportable. Nagpasalamat naman ito sa sinabi ng ating bida sa kanya, kaya naman ay inutusan niya ang kanyang utusan na dalhin ang mga ito sa kabilang building, at nais niya munang kausapin ang Vice Lord, matapos ay sinunod naman ito ng kanyang utusan. Matapos ay ipinagpatuloy na ng mga ito ang kanilang pag-uusap, sabi ni Yuwon na ang lugar ng Council Elder ay talagang maganda, at hindi lamang sabi-sabi ang mga balita patungkol sa angking galing ng Council Elder Moon pagdating sa paghahalaman, sabi naman nito na ito ay isa lamang sa kanyang mga libangan. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na ngayon ay umpisahan na nila ang kanilang pag-uusap kasabay ng pagkain na kanyang ipinahanda. Sa isip naman ni Heobong na sa tuwing may bibisitahin silang Elder's Mansion ay laging may hindi magandang nangyayari at sa tingin niya ay hindi mangyayari yun dito, ngunit ang sabi sa kanila ng Elder na mayroon itong apo na babae, at sabi din ni Moonju sa kanila ay may kambal ito, at ang ikinakabahala nito ay ang mapuwersa na naman si Yuwon na maipakasal sa kanyang apo, gaya ng nangyari noong dumalaw sila sa 9th Council Elder. Ngunit nang sisimula na nila ang kanilang pag-uusap, ay pinagbabawalan ng kanyang utusan ang pagpunta ng mga Council Elder sa lugar nila Yuwon, ngunit sinabihan lamang niya ito na umalis dahil ang kanilang pakay ay importante. Napansin naman ng Council Elder ang kaguluhang nangyayari sa malapit, at nakita niya ang paparating na si 4th Council Elder na mula sa Loyal Clan, na si Jagongyeong, at ang 3rd Council Elder na mula sa Blade Clan, na si Butcheryong, at kasama din ang kanilang kandidato para sa pagiging Vice Lord, na si Chun Mukiam. Nakaramdam naman ng pambabastos dito si Yuwon, agad naman siyang sinabihan ng 8th Council Elder na pagpasensyahan muna ng Vice Lord ang kanilang pagdating at pang-iistorbo. Agad naman lumapit dito ang 8th Council Elder at binati ang mga ito. Matapos ay sinabi niya na nag-usap na ang mga ito at sinabihan sila na maghintay lamang dahil mayroon itong inaasikasong bisita, at anong lakas ng loob ng mga ito upang mambastos. Sabi naman dito ng 4th Council Elder na narinig nila na ang bisita nito ay ang kanilang Vice Lord, kaya naman ay nagtungo ang mga ito dito upang batiin ito bilang isang Council Elders, kaya naman ay sinabi nito na kung maari ba nilang batiin muna ito, na agad namang sinang-ayunan ng 8th Council Elder. Nang makalapit ay bumati ang dalawa sa ating bida, tinitigan naman ni Yuwon ng masama ang Young Master ng Loyal Clan, agad naman itong nakita ang matalim na titig sa kanya. Napaisip na lang ito at sinabi na hindi niya inaasahan na gagawin niya ang magbigay galang sa isang bastardo. Matapos ay nagbigay na din ito ng kanyang pagbati sa Vice Lord.
Matapos ay napatanong ang isang council elder sa 8th council elder na mukhang may gusto din yatang hilingin ng Vice Lord sa kanya, sumagot naman ito na may pag-uusapan lamang sila. Sabi naman ng 3rd council elder na naiintindihan niya na ang sitwasyon dito, at nagpunta sila dahil nais din nilang malaman ang magiging reaksyon ng Vice Lord patungkol dito. Nagtataka naman ang 8th council elder sa mga ipinapahiwatig nito sa kanya. Kaya naman ay sinabi ng 3rd council elder na ano ba ang mali sa council elder, at mukhang nakakalimot na yata ito, dahil nagpadala ang mga ito ng mensahe gamit ang isang ibon noong isang araw sa kanya. Sinabi naman nito sa kanila na ang patungkol sa bagay na iyon ay hindi niya nakalimutan, kaya naman ay tinanong niya ang 8th council elder na ang ibig sabihin ba ng nagaganap ngayon ay pagpapahiwatig ng kawalan ng interes sa nais nila sa kanya, at ito ay patungkol sa sinabi nito sa pakikipagkita ng Young Master Qian Mokum sa kanyang apo na babae. Sa isip nito na sa sitwasyon na iyon ay hindi siya maaring tumanggi ng biglaan, kaya naman ay sinabi nito na ikokonsidera nito ang nais nila, ngunit hindi nito inasahan na mali ang pagkakaintindi ng mga ito sa kanyang sinabi. Tinawag naman ni Yuwon ang 8th council elder, at sinabi nito na bago niya ikonsidera ang patungkol sa kasal ay hindi ba maganda na alamin ang opinyon ng dalawang masasangkot sa kasunduan. Matapos itong marinig ng council elder ay tumawa ito at sinabi na nirerespeto nito ang magiging desisyon ng kanyang apo sa bagay na iyon. Sa isip naman ng 3rd council elder na mukhang mahihirapan sila dahil hindi pa ito sumasang-ayon sa kasal na nais nila, at napaka-imposible na matanggihan ng babae ang pagpapakasal sa anak ng Lord, kahit na ano pa ang sabihin na opinyon ng doktor sa mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Agad namang tumayo si Moonju, sa isip naman ng Young Master Qian Mokum na bakit kaya lumalapit sa kanila si Moonju. Nang inalis naman nito ang kanyang maskara, ay natigilan ang mga ito sa kanilang mga nakita, dahil ang Moonju na nakikita nila ay isang babae. Maging sila Baekgi ay nagtataka din sa kanilang nakita at napapatanong kung paano ito nangyari, matapos ay agad naman na nagpakilala ito sa mga council elder sa kanyang harapan, at binati sila. Hanggang ngayon ay hindi pa din makapaniwala si Baekgi, dahil ang Moonju pala na kilala nila ay isang babae. Di naman maipaliwanag ang nararamdaman ni Heobong, at naiinis dahil sa kanyang mga naging karanasan na kasama si Moonju sa Demonic Academy sa iisang kwarto lamang. Naiinis naman sa nangyayari ang Young Master Mokum dahil upang magawang makuha ito sa kanilang grupo sa Demonic Academy ay tinakot niya ito at sinaktan. Masaya namang sinabi ng 3rd council elder na hindi nito inakala na ang kanyang apo na babae ay itinago ang kanyang kagandahan sa panlalaking itsura, at gagawin din niya ang parehas na aksyon kung sakali na may apo din itong sobrang ganda. Sabi naman ng 4th council elder na napakaswerte ng Young Master, dahil may papakasal ito sa isang magandang babae. Sabi naman ni Moonju na ngayon na nakikita niya ang Young Master Mokum, ay may naaalala ito, dahil habang nasa loob sila ng Demonic Academy ay may sinabi ito sa kanya. Masaya namang sinabi ng 4th council elder na nagkakilala na pala ang dalawa, pinigilan naman ito ng Young Master. Sabi ni Moonju, na sinabihan siya nito na kapag nagpatuloy ito sa kanyang ginagawang pagtanggi ay buburahin nito ang pangalang Dark Dragon Palm Clan kapag siya ang naging matagumpay na maging Vice Lord, at masaya siya dahil hindi ito nagtagumpay kaya ang kanilang clan ay ligtas na mula sa kamay nito. Nang marinig ito ng 8th council elder ay nagpakawala ito ng malakas na aura sa paligid dahil sa matinding galit, at tinatanong kung totoo ba na ang sinabi nito ay buburahin niya ang buong Demon Dragon Palm Clan. Agad naman itong pinakalma ng 3rd council elder at sinabi na dahil bata pa ito ay normal lamang na may mga magawa itong mga pagkakamali, ngunit ang 4th council elder naman ay galit na nagtanong sa 8th council elder na kung nais ba nitong makipaglaban sa ganitong kadahilanan. At matapang naman din niyang sinagot na kung nais nitong makipaglaban ay wala na siyang magiging dahilan pa para umatras, matapos ay parehas na nagpalabas ang dalawa ng malalakas na enerhiya na bumalot sa buong lugar. Agad naman silang inawat ng 3rd council elder, at sinabi na walang dahilan upang maglaban ang dalawa kaya naman ay itabi ng mga ito ang kanilang mga galit.
Sabi nito na hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng 8th Council Elder dahil ang mga salita ng Young Master sa loob ng Demonic Academy ay wala namang kapangyarihan dahil isa lamang itong estudyante. Dagdag pa nito na mayroon bang mga clan ang may kakayahan na makipaglaban sa lakas na mayroon ng isang Dark Dragon Palm ng ganun lamang kadali, dahil dito ay napakalma ang 8th Council Elder. Sabi nito na ayon sa kanyang narinig ay ang Council Elder Moon Yun ay naghahanap ng isang magaling na doktor ng matagal na panahon. Sa isip nito na hindi niya plano itong gamitin ngayon dahil alam nito na balang araw ay magagamit niya ang isang ito. Matapos ay sinabi nito na kapag pinakasalan ng kanyang apo ang Young Master, ay ihahandog nito ang isang regalo para sa 8th Council Elder na mula sa kanya. Nabigla naman ito sa kanyang nakita, dagdag pa nito na gamit ang Jade Medallion na ito ay maaari niyang makita ang Divine Doctor na hinahanap niya, at hindi ito tumatalikod sa kanyang mga salitang banibitawan. Kaya naman ay napapatanong ang 8th Council Elder na kung nais ba talaga niyang ibigay ang napakahalagang regalo para sa kanya. Sabi nito na hindi niya pa nasasabi ito ngunit ang mga Council Elder ng 4 na main clan ay nagdesisyon na gawing opisyal na tagapagmana si Qian Mukom. Dahil dito ay napapaisip siya, at napapatanong kung nais ba ng mga Council Elder ng 4 na main clan na gawing opisyal na tagapagmana ang Young Master Qian Mukom. Ngunit ang kanyang apo ay nagpahayag na ng pagsuporta kay Qian Yuwun. Ngunit, ang kanyang isang apo ay ipinanganak ng may karamdaman sa utak at tanging ang Jade Medallion lamang ang kanyang kasagutan, dahil dito ay naguguluhan siya sa kanyang magiging desisyon. Sa isip naman ng 3rd Council Elder na ang Vice Lord na si Qian Yuwun ay tunay ngang nakuha nito ang katapatan ng 8th Council Elder, ngunit ang maibibigay nito sa kanya ay kung ano ang mas kailangan niya ng matagal ng panahon. Kaya naman ay ano naman kaya ang magagawa pa nito, at sa umpisa pa lang ay ang mananalo ay matagal nang napagdesisyonan. Matapos ay agad niyang tinanong ang 8th Council Elder na kung pumapayag na ba itong maipakasal ang kanilang Young Master Mukom sa kanyang apo, di naman siya dito makasagot sa tinatanong sa kanya ng 3rd Council Elder. Nang bigla namang hinawakan ni Moonju ang kamay ni Yuwun, at sinabi na babae na siya ng kanilang Vice Lord Qian Yuwun, sa nangyari ay gulat naman dito ang ating bida. Maging sila Baekgi at Heobong ay di rin makapaniwala, maging ang mga Council Elder ay nagulat din sa biglaang sinabing ito ni Moonju sa kanila. Agad namang humingi ng pasensya si Moonju gamit ang sound telepathy kay Yuwun at sinabi na ito lamang ang naiisip niyang magawa sa sitwasyon niya ngayon. Sa isip naman ni Yuwun na may dahilan pala ang sinabi niyang ito, dahil akala niya ay seryoso talaga si Moonju sa pagkakasabi nito sa kanya. Sa nangyayari ay nagagalit naman dito ang Young Master at upang mas lalo pang menace ito ay mas idinikit ni Yuwun ang babae sa kanya. Sa isip nito na ang bastardong si Yuwun ay palagi na lang na inaagaw ang dapat na sa kanya, matapos ay tinuwanan lamang siya ng ating bida. Kaya naman ay lalo itong nag-apoy sa galit at napapasabi na paanong nagagawa nito ang tawanan siya. Ngunit agad namang sumugod dito ang 10th Council Elder yon, at tinutukan ang Young Master ng kanyang espada. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang 4th Council Elder at napasabi na anong lakas ng isang hamak na gwardya lamang na itutok nito ang kanyang espada sa leeg ng Young Master. Sumagot naman siya at sinabi na mayroong malakas na killing intent ang Young Master sa kanyang pinuno na si Qian Yuwun. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa Young Master at sinabihan siya na pinaalalahanan niya na ito na huwag magpadalos-dalos. Sa isip nito na si Qian Mukom na lamang ang natitirang kamag-anak ng Lord na kumpleto pa ang katawan at maaring magmana ng trono, kaya kailangan niyang mapahinto ito bago pa mauwi sa hindi maganda. Nagalit naman dito ang Young Master at tinanong ang 10th Council Elder na nagpapanggap na gwardya ni Yuwun kung anong lakas ng loob nito na utusan siya ng isang hamak lamang na gwardya, kaya naman ay agad nitong inatake ang espadang nakatutok sa kanya, ngunit nagulat naman ito nang hindi man lang natinag ang espadang nakatutok sa kanya. Sa nangyari ay gulat na gulat ito, at paanong naging posible na ang espada ng gwardiyang ito ay hindi man lang nagalaw sa ginawa niya, at napapatanong kung sino naman kaya ang babae na ito. Ang hula ni Qian Yuwun ay tama, ang 4 na main clan ay hindi naiisip ang magkampihan sa isa't isa, ngunit dahil sa naging Vice Lord na ito at magawang paslangin ang malakas na mandirigman ng Demonic Cult at 1st Council Elder sa harapan mismo ng Lord, ay naramdaman nila na ang kalabanan si Qian Yuwun ay hindi magiging madali,
kaya naman ay binigyan sila ng pag-asa ng Lord. Pag-asa na kung sakali ay ang posisyon sa Vice Lord ay maaring magiba, at kung ay poproklama ng mga ito si Chien Mukum bilang kanilang tagapagmana, ay ibig sabihin lamang nito na nais nilang maging Vice Lord ito, at siya na lamang ang tanging natitirang kandidato na kumpleto pa ang parte ng katawan. Matapos ay sinigawan niya ang tumatayong gwardya ni Yuhun kung ano ba ang ginagawa nito. Kinakabahan naman dito ang Third Council Elder at napapaisip na nagawang paslangin ni Chien Yuhun ang First Council Elder dahil sa pag-atake nito sa kanya kahit na nasa harapan sila ng Lord. Kaya naman ay agad na lumuhad ang dalawang Council Elder kay Yuhun at sinabi na naiintindihan ng mga ito na galit ito sa nangyari ngunit kapatid pa din naman niya ang may sala ngunit sa ibang nanay, at humihingi ito ng kanyang kapatawaran sa pagkakamaling ginawa nito. Ngunit sinagot lamang sila ni Yuhun na bakit naman niya gagawin ang ganong kahangalan, at iniutos na paslangin ang Young Master. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang dalawang Council Elder, agad namang sumang-ayon dito ang kanyang gwardya. Ngunit bago ito ay agad na sumugod dito ang Third Council Elder upang pigilan ang gagawing pagpaslang dito, na matagumpay naman niyang nagawa na mas alag ito. Matapos ay napalayo ang dalawa sa lakas ng nagtamang pag-atake dito, ngunit agad ulit na umatake ang gwardya ni Yuhun upang sundin ang inuutos sa kanya na pagpaslang, nakita naman agad ito ng Council Elder, kaya naman ay agad itong hamarang upang pahintuan siya. Nginitian naman ito ng gwardya ni Yuhun, agad din naman itong sumugod sa Council Elder na hamarang, at sa ginawa niyang ito ay napasalag na lang ang Third Council Elder. Nag-umpisa nang ang magsabayan ang dalawa ng kanilang mga pag-atake, sa nagaganap na labanan ng dalawa, ay nagtataka naman ito na kung bakit ang isang hamak na gwardya lamang ay nagtataglay ng ganitong lakas, at anong mayroon sa babae na ito upang magawang masabayan ang atake niya na isang Council Elder. Nang tinawag naman ito bigla ni Yuhun, sa gulat ay agad naman itong napalingon sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit pagtingin ng Council Elder ay nakita niya si Yuhun habang nakatutok ang kanyang espada sa leeg ng Young Master. Sabi dito ng ating bida na mukhang walang respeto ang Council Elder sa kanyang ipinag-uutos, nang bigla naman na inatake nito ang Young Master upang agad ng paslangin, sa nangyari ay agad namang napasigaw ito at sinasabi na huminto na ang Vice Lord sa kanyang gagawin dahil sumusuko na sila sa gusto nilang kasal sa apo ng 8th Council Elder. Sa nangyari ay napahinto naman dito si Yuhun, dagdag pa ng Third Council Elder na kung gusto pa nito ng kahit na ano mula sa kanila ay handa silang ihandog ito sa Vice Lord ng Demonic Cult, huminto lamang ito at bitawan na ang kanyang espada. Kaya naman ay agad na sinabi ni Yuhun sa mga ito na kung ganun ay ibigay nito ang Jade Medallion sa kanya na nagpapahintulot upang makita ang Divine Doctor. Ninas naman dito ang Council Elder, at gaya nga ng inaasahan niya, at wala itong kahit na anong pagpipilian pa sa ngayon, ang prioridad nila ay ang mabuhay ang Young Master anuman ang mangyari, kaya naman ay agad din niya itong iniabot sa ating bida at sinabi na sana ay maawa ito sa kanila. Sabi dito ni Yuhun na parang isa itong politika, na kinakailangan na alamin ang gusto ng target, at kapag nakuha mo na ang nais nito ay iaabot mo ito sa target, upang makuha ang kaparehas na kapalit. Nagtataka naman ito sa kanyang mga naririnig sa sinasabi ni Yuhun. Bago ito ay nang inialok ng Third Council Elder ang Jade Medallion sa 8th Council Elder, ay pinapakinggan ni Yuhun ang usapan ng dalawang Council Elder gamit ang mga ipinapadala nilang sound telepathy sa isa't isa. Ngunit sabi ni Yuhun na ang Jade Medallion ay hindi pa sapat sa kalapastangan ng ginawa nila. Nagtataka naman dito ang Third Council Elder dahil ang ibinigay niya ay sobra-sobra ng kawalan para sa kanila, nang bigla namang inatake ni Yuhun ang Young Master na si Chien Mukum, upang magawang maputol ang isang bahagi ng braso nito.